Nilalang na ginagamit ang buhok sa pangbiktima. Sinisip-sip ang dugo ng tao at kinukuha ang kaluluwa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pato. Taong 1989. Baryo Pulupandan, Iloilo. Umaga pa lamang gising na si Pato dahil sa lakas ng boses ng ina. Halos araw-araw ganon ang sistema sa tahanan. Binubulyawan ng ina ang tatay niyang lasinggero. Ni hindi ito nakakatulog sa tahanan dahil nauubos ang oras sa bisyong walang kwenta. Naturingang tanod ang ama sa baryo, pero ginawang tagayan ang outpost. Tuwing madaling araw nitong tinatahi ang daan kasama ang mga kapwa tanod na kumakanta pa. Ginagawang mikropono ang batutang hawak. Hindi ko pinangarap na tumandang kasama ang lasinggerong kagaya mo. Naturingan kayong tagabantay ng baryo pero hindi ko alam. Bakit sobra-sobra naman yata yung ginagawa nyo? Kasama mo pa yung tropa mong uhugin. Pero kung makalaklak ng syoktong, akala nyo daig nyo pa si Kulapo? Wika ni Nanay Kuring. Hindi mo ba alam? Kaibigan namin yang si Kulapo. Eh siya nga nagturo sa aming tumungga eh. Eh tama na nga yung pagtataray mo ang aga-aga. Palagi na lang ang ingay ng bunganga mo eh. Ayoko ng ganyang guring. Eh bakit kahit lasinggero ko? Hindi naman kayo nagutom ng anak ko ah. May tamang pagkain naman tayo sa araw-araw. Ano bang problema mo? Tugon ni Tatay Mitoy. Ay may gana ka pang magbiro at tumawang damuho ka. Wala ka nang oras sa amin ng anak mo eh. Nauubos sa barkada. Oo, hindi tayo nagugutom pero hindi dahil sa'yo. Halos makuba na ako dito kakaluto ng mga kakanin. Pero ikaw, naku patawarin. Baka masuntok ko talaga yung mukha mo. Wika ni Nanay Kuring. Nay, ang aga-aga. Pwede ba? Kahit isang araw lang magpahinga kayo sa bangayan. Nakakaya sa mga kapitbahay natin eh. Kahit malayo yung pagitan, tumatagos yung boses nyo, rinig na rinig eh. Nay, sige na po. Magsasalang pa tayo ng mailalako ngayong araw. Hayaan mo na yun si tatay. Buti nga nakauwi yan ng ligtas eh. Napatahimik ang mga magulang dahil sa pag-awat ng anak. Kahit nakasimangot ang mukha ng ina. Inalalayan ito ni Pato sa paghahanda ng sumang ilalako. Hindi na pinansin pa ng ama ang mga sinabi ng asawa. Bumalik na ito sa higaan. Tanghaling tapat na ito kung magising araw-araw. Habang ang mag-ina naman, nagtutulungan kung paano mairaos ang buong araw. Hindi gaano kalakihan ang kinikita sa pagtitinda ng kakanin. Kaya tumutulong na din sa paghahanap buhay ang binata. Tumatanggap ng ibang trabaho si Pato. Madalas itong sumasama sa mga mang-uuling na nag-iipon ng mga kahoy para ibenta. Tumatanggap din ang binata ng mga taong gustong magpaigib ng tubig. Lalo na't ng mga panong ito, hindi pa uso ang poso. Tubig tabang lamang. Galing sa talon ang pinag-iigiban ng binata at ng buong baryo. Anak, pakiusap ko lang sa'yo ha. Alagaan mo ang sarili mo. Ang bata mo pa para sa mabibigat na trabaho. Nga pala, huwag ka masyadong magpapagabi. May kumakalat na balita sa baryo natin. Eh kawawa naman yung batang natagpuan malapit dito eh. Ang sabi, mukhang sinakal daw gamit ng alambre. Pero ang ipinagtataka naman nakakita, parang tuyong-tuyo daw yung balat. Wika ni Nanay Gloring. Si nanay naman, kung saan-saan ka po namumulot ng storya eh. Yung anak ng mananoba po ba yung sinasabi nyo? Baka po nagpakamatay yun.
Hindi kaya nasabit sa baging o kung ano man. Alam niyo naman pong nasa bundok at mabato ang lugar natin. Sa kanay, si tatay ang pagsabihan niyo. Naku, delikado yan pag nagkataon. Kung sa bagay, parang wala naman siguro magtatangga sa buhay niya kung sakali. Ewan ko dyan kay tatay. Kailan kaya yan magbabago? Tugon ni Pato. Anak, alam kong hindi na maganda ang pagsasama namin ng tatay mo. Pero kahit ganyan yan, kahit mukhang walang kwenta, tatay mo pa din yan at asawa ko. Malabong magbago ang ganyang tao maliban na lang kung balang araw. Singilin siya ng mundo sa mga pinagagawa niya. Mabait naman niyang tatay mo. Nawiwili lang sa barkada. Manalangin na lang tayo na matauhan siya. Wika ni Nanay Guring. Magtatanghaling tapat ng matapos sa pagluluto ng biko ang mag-ina. Madalas, kasama ni Nanay Guring ang anak sa paglalako. Iniikot nila ang buong baryo maubos lang ang mga paninda. Mag-aalas 4 noong madaanan nila ang bahay ni Aling Kuni. May mga nakailerang galon sa bakuran nito. Tila naghihintay ng mauutosang mag-igib. Nakangiting pumasok ang mag-ina at nagtawag. Tiyempo namang nakatambay ang Ales sa tapat ng pinto ng bahay. Ay salamat sa Diyos at napadaan kayo ha. Pato, may gagawin ka ba? Magpapaigib sana ako eh. Kanina pa ako nag-aabang ng taga-igib pero parang madalang ngayon ang mga pwedeng utusan. Ang hirap talaga ng lugar natin sa tubig ano. Kanina pa ako naghahantay eh. Wala si Rene. Parang abala yata. Wika ni Aling Kuni. Ay nako, parang alanganing oras naman ako ni. Pwede bang bukas na lang ng umaga? Anak, medyo marami ang galon, baka abutin ka ng gabi. Wala ka pa namang kasama. Hindi din kita masasamaan anak, may paninda pa tayo. Tugon ni Nanay Guring. Aling Kuning, kung ayos lang po ba, hatiin ko muna yung mga galon. Babalikan ko na lang po bukas yung mga natira. Ayos lang po nay, may padyak naman si Aling Kuning eh. Mabilis lang po yan, saka sayang naman po. Pandagdag kita ngayong araw. Tugon ni Pato. Ay basta, pag nakita mong padilim na umuwi ka kaagad. Kuni, padalhan mo na lang siya ng ilaw, baka abutin siya ng dilim sa daan eh. Anak, maganda yung solo ang dalhin mo. Mas malaki ang liwanag, panigurado lang. Wika ni Nanay Kuring. Sige po nay, ako na pong bahala. Huwag ka po masyadong mag-alala sa akin. May mga nag-iigib naman po kahit gabi na eh. Saka kabisado ko naman po yung lugar kung sakali. Kinarga ng binata sa padyak ang kasya sa unahan. Inihanda na din niya ang sulong yari sa kawayan. Itinali ito ni Pato sa likuran ng padyak. Nagpasalamat naman ang Ales sa hindi pagtanggi ng binata. Medyo may kalayuan sa mga kabayan ang talong pinag-iigiban nito. Pero ng mga oras na yon, marami pa naman siyang nakakasabay na nag-iigib. Ilang minuto lang ang lumipas nang maabot niya ang lugar. Hindi kagad ito nakasahod dahil marami pang nakapilang galon. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar. Ang igiban ay malawak na talon na nilagyan ng sementong harang. Nang mga panong ito, nagpagawa ang gobyerno ng napakalaking tangke sa gilid ng balon na nagiging daluyan ng tubig. Nilagyan ng pansala upang malinis at pwedeng inumin ng tubig na makukuha ng mga residente sa lugar. Nilagyan ng tubo ang tangke upang maging madali ang pag-igib. Pasensya na Pato. Napakadami ng galon ko eh. Kay Aling Kuni ba yung mga galon mo? Dadaanan ko dapat yan kanina kaso itong kanu sa tabi ng bahay ni Kapitan. Akala ko konti lang yung galon, ang dami pala. Halos kalahating araw na ako dito, pabalik-balik.
Wika ni Rene. Ayos lang. Wala ka po bang katulong dyan, Mang Rene? Parang punong-puno na po yung padyak mo sa kapadilim na. Huwag mo nang ubusin yan. Bukas naman po yung iba. Mahirapan po kayo mamaya kapag sobrang dami. Tugon ni Pato. Oo nga eh. Hindi ko naman maiwan ng basta yung mga galon dito. Baka kasi may magnakaw eh. Imbis na magkapera. Baka magbayad pa ako kung nagkataon. Pagpasensyahan mo na lang kung medyo mahaba ang pila. Napatango na lang ang binata. Sa isip niya aabutin talaga ng dilim bago siya makauwi. Habang naghihintay, inihanda niya na ang lagayan ng sulong itinali sa likod ng padyak. Nilakyan ng itaas nito para malawak ang liwanag. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa tuluyang nilukob ng dilim ang lugar. Natapos na si Mang Rene. Nagmamadali ng hinilera ni Pato ang mga dala niyang galon. Nakasindi na din ang sulo habang pinupuno ang mga lalagyan. Kakaalis lang ni Mang Rene sa lugar. Tinignan niya ang buong paligid. Sobrang tahimik. Tubig na lang sa talon ang maririnig. Nanalangin ang binatang maikarga ng maayos ang mga dala. Ilang sandali pa, nang binabagtas na ang daanan, nung una ay maayos naman ang pagpadyak ng binata. Napapaisip pa ito kung bakit tila ni huni ng kuliglig ay hindi niya naririnig. Kaya nagpasipol-sipol na lang ito para makalma ang sarili. Ito ang unang pagkakataon na nilakbay ni Pato ang lugar ng gabi at walang kasama. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mga kaluskos sa isang banda. Akala niya nung una, mga nadaanan lang na tuyong dahon. Hindi naman mainit pero nararamdaman niya ang alinsangan ng lugar. Napalingon ang binata nang may kung anong puwersang pumigil sa kanya sa pag-usad. Sa hindi inaasahang kaganapan, biglang may yumugyog sa sinasakyan ni Pato. Dahilan ng pagkawala ng balanse ng binata at kamuntikan pang masubsob sa manibela. Sa sobrang gulat ay napasigaw siya ng malakas. Dito siya mas lalong kinabahan nang mapansing malayo pa sa mga kabayan. Huminga ng malalim si Pato at inayos ang sarili. Natatakot man sa nangyari pero sa isip niya, hindi pwedeng mataranta lalo't gabi. Buong tapang siyang bumaba sa padyak at tumingin sa likuran. Tinignan kung ano ang nangyari. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita na may nakadikit na tila binilog na bungkos ng buhok sa likuran. Wala naman siyang nakitang katawan, pero tila nakakapit ito sa mismong likod ng padyak. Halos maihi siya sa sobrang takot. Hindi makagalaw sa kinakatayuan. Hoy! Hoy, Pato! Ay sus, Ginoo! Wika ni Mang Rene. Isang dipa ang pagitan ni Rene kay Pato nang binuhusan nito ng tubig. Ayon sa matanda, naiwang nakatulala lamang si Pato sa isang banda. Dahil sa liwanag na nagmumula sa sulo, nakita nito ang pagsabay sa hangin ng nilalang. Sinampal ni Mang Rene si Pato upang bumalik sa ulirat. Dito lamang natauhan ng binata. Huwag ka na magsalita. Magigib pa sana ako dahil naisip kong nandun ka pa. Bukas na nga lang to. Ayos ka lang ba? Pasensya na ha. Naligo ka tuloy nang wala sa oras. Pag ganyan ang loob mo, wag na wag kang magpapagabi, delikado. Naunahan ka ng takot kaya hindi ka nakagalaw eh. Wika ni Mang Rene. Maraming salamat po. Kung hindi kayo dumating, siguradong napano na ako dito. Tugon ni Pato. Sige na, sumakay ka na sa padyak mo. Uuwi na tayo. Baka bumalik pa yung demonyong gumo na yun eh. Bilisan mo.
Hindi yun namamatay kahit anong pangontra. Pero takot sila sa apoy, kaya dagdagan natin yung sulo mo. Hindi ka nalapitan kaagad dahil sa laki ng apoy. Pasalamat ka sa sulo mo, hindi sa akin ha. Ang mali mo kasi, bakit ka pa bumaba? Wika ni Mang Rene. Dali-dali na silang umalis sa lugar. Dahil malapad ang daanan, sinikap nilang magsabay sa daan upang walang mauuna o mahuhuli. Pareho silang kinakabahan na baka muli silang balikan ng nilalang. Ilang sandali pa, naabot na nila ang kabayan at doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Pato. Bago pa man tuluyang maghiwalay ng daan, muling nagpasalamat si Pato kay Mang Rene. Hindi niya makakalimutan ang pagtulong ng kaibigan. Dinaan niya ang padyak ni Aling Kuni at kagad na nagpasalamat. Hindi pa tapos ang pag-iigib dahil may natira pang mga galong hindi naikarga, kaya hindi na muna ito naningil ng bayad. Hindi na nagkwento pa ang binata sa mga nangyari, bagkus ay nagmadali na itong umuwi. Nagulat pa si Nanay Guring nang makita na basang-basa ang anak. Nagmamadaling kumuha ng tuwalya ang ina upang makapaglinis at makapagpalit ito ng damit. Ano bang nangyari sa'yo, anak? Bakit parang basang-basa ka? Nagbuhat ka ba ng galon ng tubig? Naligo ka ba? Bawal pa namang magtampisaw doon. Magagalit ang ibang nag-iigib. Halika nga, maupo ka nga muna dito. Sabay na tayong kumain. Lumayas na naman yung lasinggero mong tatay. Wika ni Nanay Guring. Nay, totoo po yung sinasabi niyo eh. May halimaw po na gumagala tuwing gabi. Kamuntikan na nga po ako, mabuti na lang. Naabutan ako ni Mang Rene. Kung hindi siguro, patay na ako ngayon. Tugon ni Pato. Anong halimaw yung sinasabi mo? Saka, bakit meron kang pasa sa pisngi? Galing ba yan doon sa halimaw? Naku na ba, ano bang nangyari? Tugon ni Nanay Guring. Habang kumakain, pinaliwanag ng binata ang lahat. Maging ang ina ay hindi makapaniwala ngunit dahil sa pananamlay ng anak at pasa mula sa sapak ni Rene. Kagad naman itong napaisip na hindi gumagawa ng kwento ang binata. Ayon pa dito, kailangan nang maabisuhan ang lahat ng mga taga-baryo sa gumagalang halimaw. Maghahating gabi, hindi makatulog si Pato. Bumabalik pa rin sa isipan ang mga nakita. Pakiramdam niya tila napakaalinsangan ng kwarto. Kahit anong balikwas ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Samantalang ang ina ay tulog na sa kabilang kwarto, habang ang tatay naman hindi pa rin bumabalik ng tahanan. Bumangon ang binata para sana kumuha ng tubig sa kusina. Pakiramdam niya, natutuyo ang lalamunan dahil sa nararamdamang init. Sobrang dilim sa labas ng tahanan. Binuksan niya ang gasera habang hawak ang basong may tubig. Muli niyang narinig ang pamilyar na tunog. Tila naapakang mga tuyong dahon. Tumayo ang balahibo ni Pato nang makumpirmang nasundan siya ng nilalang. Nakasarado naman ang buong tahanan, pero hindi nagpakampante ang binata. Naalala niya ang sinabi ni Mang Rene na hindi makakalapit ang nilalang kapag may hawak na apoy. Dali-dali niyang ginising ang ina. Sinindihan ang lahat ng gasera. Bakit ba? Ano bang nangyayari, anak? Parang susunugin mo yung bahay natin ah. Ang dami mong sinindihan. Wika ni Nanay Guring. Nay, wag po muna kayo mag-ingay. Nandito po siya. Naramdaman kong nasundan ako ng halimaw eh. Kung sana lang nandito si tatay,
Kahit papaano may aalalay sa atin eh. Kung manghingi man tayo ng tulong, baka mapagkamalan tayong nasisiraan ng ulo. Ganito ang gagawin na ya. Huwag na muna tayong matulog sa kwarto. Dito na lang tayo sa sala para mas makita natin kung sakaling may pumasok. Tugon ni Pato. Manalangin na lang tayo, anak. Kung gugustuhin ng nilalang na pasukin tayo, dapat kanina pa. Kita mo naman yung bahay natin, no? Padaling pasukin. Mas natatakot ako dyan sa mga sinisindihan mo eh. Baka masunog ang bahay natin. Pinatahimik muna ni Pato ang ina dahil sa mga halakhak na naririnig. Papalapit ito sa tahanan. Napailing na lang ang binata nang makumpirma na ito ay walang iba, kung hindi ang tatay na may kasama na 2 kaibigang tanod. Nagkakantahan pa ang mga ito sabay ng mga nakakalokong halakhakan. Biglang natigil ang ingay ng tanod habang papalapit sa lugar. Pagpasok pa lang nila sa bakod, kagad bumungad sa kanila ang bungkos ng buhok na tila nag-iintay sa kanilang pagdating. Dala ng kalasingan. Imbis na matakot ay tumawa ang tatlo. Pare, kita mo yan? May aswang sa bahay namin, no? Ano? Ang lupit, no? Pati bahay namin may rumuronda. Huwag kayo matakot. Asan ba yung pansindi mo? Hoy, akala mo matatakot kami? Nagkamali ka yata ng pinuntahan. Lumapit ka ng... Hindi na natapos ng ama ang pagsasalita. Bigla itong pinaluputan ng mga hibla ng buhok sa leeg. Dahil sa liwanag ng gasera na nagmumula sa loob ng tahanan, kitang-kita ng 2 mga kasama nito. Lumabas ang dila ni Metoy dahil sa higpit ng pagkakapalupot ng buhok. Nataranta ang 2. Tanging sigaw ng tulong ang nasambit ng mga tanod. Kagad namang lumabas si Pato upang saklolohan ang ama. Bit-bit ang gasera. Inihagis niya ito sa bungkos ng mga buhok. Hindi man lamang ito ininda, mas lalong humigpit ang pagkakasakal sa ama. Habang si Nanay Guring lumabas ng tahanan habang may dalang itak. Ginamit pang taga sa buhok na nakapalupot sa leeg ng asawa. Ang takot ni Nanay Guring ay napalitan ng pagiging desperado. Ayaw niyang mamatay ang asawa. Samantalang ang 2 tanod naman ay walang nagawa. Nanatiling nakatitig habang unti-unting namamatay ang kaibigan. Ngunit si Nanay Guring, walang habas sa pinagtataga ang gumon kahit anong direksyon. Akmang susugod pa sana si Pato para sunugin ang gumon. Pero hindi niya ito naabutan. Kaagad nang lumayo sa lugar. Metoy! Metoy! Gumising ka dyan! Buhay ka pa ba? Wika ni Nanay Guring. Nay, tama na po yan. Ayos na po yan si tatay. Grabe ka na ya. Hindi ka natakot? Ikaw pupuntahan mo pa rin pala si tatay kapag mamamatay na eh. Tinan mo ay mga kumpare mo, tay. Malakas lang sa inuman, pero kapag patayan na, hindi na gumagalaw. Bukas wag na kayo magtanod Si Nanay Guring na lang ipalit nyo. Hindi pa rin makakibo ang tatlo. Kaya inalalayan muna ito papasok ng tahanan. Hindi na pinauwi ang 2. Inasikaso na lang ito ng mag-ina. Kinabukasan, mababaka sa bahay at bakuran ni Pato ang mga nangyari. Lalo na ang mga tama ng itak ni Nanay Guring. Hindi na bumitiw pa ang 3 at bumitaw na sa pagkatanod. Samantalang nagtawag pa sila ng albularyo para kay Tatay Mitoy. Dahil matapos ng kaganapan, halos gabi-gabi itong dinadalaw ng bangungot dahil sa mga nasaksihan. Maging ang mga pagpaparamdam ng nilalang sa tahanan, naging pabalik-balik. Ayon sa manggagamot, ang gumon ay isang uri ng aswang na sumisipsip ng dugo.
at kumukuha ng kaluluwa ng mga biktima. Dagdag pa ng albularyo, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang mga minarkahan na biktima. Para matigil ang panggagambala sa kanila, nagsagawa ang albularyo ng orasyon upang malinis ang paligid, pangtanggal sa mga markang iniwan ng nilalang. Binigyan din sila ng mga pangontra. Sa ngayon, merong pa ring nabibiktima ang gumon sa lugar. Maraming mga taong hindi naniniwala sa kwento. Para sa iba, istorya lamang ito na ginawa upang panakot. Ngunit para kay Pato, ito ang pinaka nakakatakot na karanasan. Kitang-kita niya kung paanong tumapang ang ina nang minsang malagay sa peligro ang buhay ng tatay nang dahil sa isang gumon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pai. Taong 1975, probinsya ng Iloilo. Alas 4 pa lamang ng umaga, gising na si Pai at nagsisimula ng magluto. Dahil maagang umalis ang amo para pumunta sa sariling tindahan sa bayan. Matapos mapakain at maasikaso ang mga dadalhin ng amo, saka pa lamang magkakaroon si Pai ng oras para kumain at asikasuhin ang sarili. Kilala ang binata sa barangay dahil siya lamang ang tanging namamasukang sa among si Salve. Ito ang nagmamay-ari ng mansyong tahanan sa lugar. Nakakasya kahit 10 pamilya. Samantalang si Pai naman, simula nang mawala ang ina sa edad na 10 taong gulang, nanilbihan na ito kay Salve. Halos 15 taon na siyang naninirahan sa mansyon, kaya komportable na ang binata. Hindi naman mahirap na mangamuhan kay Salve dahil nag-iisa lamang ito sa buhay kaya halos walang masyadong ginagawa ang binata. Sa tagal ni Pai na naninirahan sa tahanan ni Salve, hindi na iba ang turing sa kanya at sa katunayan, mismong ang amo na ang nagsabing halos kapatid na ang turing nito sa kanya. Isang araw, nagpaalam si Salve sa katulong na hindi siya makakauwi sa mga susunod na araw dahil luluwas ito ng probinsya. Kaagad namang tumango si Pai. Nagwikang siya na ang bahala sa tahanan. Dahil mag-isa lamang ang binata, alas 5 pa lamang ng hapon ay lumabas na ito ng tahanan upang kumuha ng mga dahon ng saging at ligaw na pusa. Nagdala rin ang binata ng isang sako para kung sakaling makahuli ng baboy ramo ay dito niya ilalagay. Dahil may kalayuan ang bundok na pinuntahan, madilim na nang makauwi sa tahanan si Pai. Habang naglalakad, may isang kapitbahay na tumawag sa kanya. O Pai, may dala ka na namang mga dahon na. Ano bang gagawin mo dyan? Pati pusa hindi mo na pinapalagpas. Pambihira ka talagang tao ka. Wika ng lalaki sa kanto. Hindi naman ito pinansin ni Pai. Mas binilisan ang paglalakad. Sa ilang taon niya itong ginagawa, hindi pa rin nagsasawa ang mga tao sa kakatanong sa kanya. Ngunit ni isang beses, hindi ito sumagot sa lahat ng gustong umusisa. Dahil kung ano man ang ginagawa ay para lamang ito sa amo. Nang makapasok na ng tahanan, kagad niyang sinara lahat ng bintana at pintuan. Matapos ibigay sa alaga ang nahuling pusa at mga dahon ng saging, ito na ang huling ginawa ng binata bago matulog. Magdamag naging payapa ang buong tahanan. Nang sumunod na araw,
Pagkagising ni Pai, narinig niya ang ingay ng mga kapitbahay. Kaya mabilis siyang lumabas ng tahanan para malaman ang naganap. Ayon sa isang ginang na nakausap ng binata, may isang dalubhasang albularyo na pumunta sa lugar para magsagawa ng libreng panggagamot. Dala ng kuryosidad, sumabay sa agos ng mga tao si Pai, hanggang sa makita ang napakatandang lalaki na nakaupo sa isang kubo. May lumapit na kapitbahay na matagal nang paralisado. Dahil manggagamot ang matanda, kaagad nitong hinawakan sa noo ang kapitbahay. Bumubulong sa hindi maintindihang lengguwahe habang hawak ang kwintas. Maya-maya pa, biglang nawalan ng malay ang pasyente. Nag-antay ang lahat ng ilang minuto hanggang sa kusa na lang nagising ang paralisado. Kaagad itong inutusan ng matanda na bumangon at subukang maglakad. Ganon na lamang ang pagkabigla ng lahat ng tuwid nang nakakapaglakad ang pasyente. Dahil sa nakita, sunod-sunod na ang mga napila para magpagamot. Nanatili ng ilang oras pa ang binata at bago umalis, napabulong na lamang sa sarili na pambihira at napakahusay ng albularyo. Pagkabalik sa tahanan, wala naman siyang magawa dahil mag-isa lang din sa bahay. Tanging ang pinagkakaabalahan lamang ng binata ay pagtatanim ng mga bulaklak. Bandang 6:00 ng gabi, habang nakaupo sa bakuran, nakita ni Pai na nakatanaw mula sa bakod ang dayuhang manggagamot. Walang pagdadalawang isip niya naman itong pinagbuksan at pinapasok. Maraming salamat, iho. Ako nga pala si Epe. Alam kong nakita mo ko kanina. Kumusta pala ang inaalagaan mong nilalag? Wika ni tandang Epe. Napatitig naman si Pai habang nakakunot ang noo. Iniisip kung paanong nalaman ng matanda ang nakatagong sekreto ng amo. Naalala ni Pai nung una siyang mamasukan sa tahanan ni Salve. Kaagad nitong naibahagi kay Pai ang alaga. Nakaramdam man ng takot sa umpisa. Ngunit sa paglipas ng panahon ay hindi na bago sa binata ang mga nilalang. Tinuring niya ito na tila karaniwang alagang hayop. Ito ang dahilan sa palagi niyang pagkuha ng mga dahon ng saging at buhay na pusa. Ito ang karaniwang pagkain ng nilalang. Sa tagal ng pangangalaga dito, ni isang beses ay hindi niya ito nakitang nagpalit ng anyo. Nagmaang-maangan na lamang ang binata na wala at hindi niya alam ang sinasabi ng matanda. Nais lamang ng binata na protektahan ang amo sa anumang pakay ng matanda. Hindi mo naman kailangang itago sa akin, iho. Kaibigan ko ang magulang ng nanay mo noong dalaga pa lang siya. Pero dito sa mundong ibabaw, hindi talaga mawawala ng pagsubok. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw. Bigla na lang nag-away ang tiyahin at nanay mo dahil sa pamanang makapangyarihang bertod ng lolo mo. Isang gabi, naabutan na lang ang nanay mo na wala ng buhay. Puro kalmot at kagat at halos wala nang natira sa lamang loob. Ayon sa haka-haka, lahat ng yon ay pakana ng tiyahin mo. Alam mo ba kung ano ang nilalang na yon? Maniwala ka o hindi, yang inaalagaan mo. Yan mismo ang kumitil sa buhay ng nanay mo dahil nautusan. Wika ni tandang Epe. Dahil sa narinig, pansamantalang tumigil ang mundo ni Pai. Muling bumalik sa alaala ng minsang maiwan ng ina sa hindi malamang dahilan. Tanging ang lasog-lasog na katawan na lamang nito ang huling nakita bago ihatid sa huling hantungan. Sa murang edad na 10 taong gulang, hindi biro na maiwang mag-isa. Kaya laking pasasalamat niya kay Salve dahil ito ang kumupkup sa kanya mula nang mawalan ng magulang. Ilang sandali pa,
Nang bumalik sa wisyo ay hinamon nito ang matanda kung paano mapapatunayan na totoo ang lahat ng sinasabi. Walang pagdadalawang isip na inilabas ni Tatang Epe ang lumang larawan ng nanay. Ganun na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang makita ang larawan ng ina. Ito ang huling larawan ng nanay mo na hawak ko. Nais ko sanang mabigyan ng proteksyon ang katawan ng nanay mo bago siya atakin ng tiyahin mo. Pero nahuli ako, iho. Hindi ko matukoy kung ano ang tangan pero alam ko na sobrang makapangyarihan. Kaya dahil sa tindi ng paligsahan ng magkapatid para sa pamanang bertud ng lolo nila, humingi ng tulong ang tiyahin mo sa mga kakilala niyang may sakaliwa. Yon ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. Pagpapaliwanag ni Tandang Epe. Sa puntong ito, hindi na malaman ni Pai ang mararamdaman. Kaya natanong niya ang matanda kung sino ang tiyahin na binabanggit nito. Sumimangot lamang ang albularyo at nagpaalam na muna. Hindi niya na nagawa pang sundan ang matanda sa labas dahil gulong-gulo na ang isipan ni Pai. Ilang oras din itong nanatili sa kinauupuan dahil sa mga nalaman. Hindi mawari kung tama bang maniwala o baka gawa-gawa lamang ni Tandang Epe ang lahat. Ngunit sa kabila nito, hindi naman mawala sa isipan ang larawan ng ina. Hanggang sa dumating na ang amo, dahilan kaya pansamantalang nabaling ang atensyon niya dito. Kagaya ng nakagawian. Kwento ni Salve ang nangyari sa pinuntahan. Matapos ang kaunting pag-uusap ng dalawa, nagpahinga na ang mga ito dahil maaga pa silang gigising bukas para ipagpatuloy ang pagbabantay sa tindahan. Napakabigat ng loob ni Pai kinabukasan. Muli niyang naalala ang pagkawala ng ina. Nanatili lamang sa kwarto. Binuksan ang bintana at taimtim na nagdasal para sa ina. Nang isasara na ni Pai ang bintana, nasilayan nito ang manggagamot na nakaupo habang nakatitig sa harap ng tahanan. Dahil wala naman itong masamang ginagawa, hindi na lamang ito pinansin ni Pai. Nang sumunod na araw, kagaya ng dati ay maaga pa rin gumising si Pai para pagsilbihan ng amo. Buong maghapon, wala namang kakaibang nangyari hanggang sa sumapit ang 6:00 ng gabi. Muli niyang nasilayan ang manggagamot na umaaligid sa tahanan. Bagamat maraming katanungan sa isipan na nais linawin sa matanda, hindi na ito binigyang pansin pa ng binata. Bagkus ay hindi na inisip na totoo ang mga sinabi nito sa kanya. Lumipas ang ilang pang araw. Patuloy pa rin sa panggagamot si Tandang Epe sa lugar. Ngunit hindi naman ito tumigil sa pagmamanman sa tahanan ni Salve kada sasapit ang 6:00 ng gabi. Isang araw matapos ang lahat ng gawain sa tahanan, pumunta si Pai sa likuran ng tahanan kung saan nakakulong ang nilalang para sana bigyan ito ng makakain. Ngunit imbis na dumiretso sa likuran, hindi na ito nagawa pa ng binata dahil nakita niyang nag-uusap si Salve at ang manggagamot. Gawa ng kuryosidad sa nangyayari, naghanap ito ng matataguan na malapit sa dalawa. At nang bagyang makalapit kay Salve si Tandang Epe, napagtanto ng binata na nag-aaway ang amo at ang manggagamot. Ayon sa mga narinig, pinag-uusapan ng dalawa ang dahilan sa pagkamatay ng sariling ina. Ang manggagamot, sinisisi si Salve dahil sa pagkamatay nito. Madiinding inalahad ni Salve na ginawa lamang niya iyon dahil sa utos ng sariling ama. Ngunit ang labis na ikinagulat ng binata nang marinig nito mula mismo sa manggagamot na ang tinutukoy nitong tiyahin ay ang mismong amo. Dahil sa narinig, nanginig ang buong katawan ni Pai.
Sumilip ito sa butas ng pader at dito nasaksihan ang hawak ng amo. Isang napakaliit na puting bato, bagyang itinutok sa noo ng matanda. Walang ano-ano, biglang nawalan ng malay si Tandang Epe. Samantalang ang amo naman ay dumiretso na ng alis. Naisa nang lapitan ito ni Pai, ngunit hindi na nagtangka pa. Alam niya kung paanong magalit ang amo. Gulong-gulo man ang isipan. Pilit na lamang itong bumalik sa kwarto habang dahan-dahan sa paglalakad. Dahil sa mga nasaksiyan, hindi kaagad nakatulog ang binata. Hindi nito isinara ang mga bintana dahil minu-minuto niyang pinagmamasdan ang paglabas ng matanda. Maya-maya pa, nakita niya itong naglakad ng dahan-dahan na tila ramdam ang pagkahilo. Sinundan niya lamang ito ng titig hanggang sa tuluyang makalabas ng bakuran. Sa puntong ito, nakaramdam ng kaunting ginhawa ang binata nang masiguradong buhay ang manggagamot. Hindi rin nagtagal, nagpahinga na ito dahil malalim na ang gabi. Pagkagising ni Pai, may gumugulo pa rin sa isipan ng binata. Tila inuusig siya ng konsensya na puntahan ng matanda. Kaya naman nagpaalam ito sa amo. Hindi naman siya pinigilan sa paghingi ng isang araw na pahinga. Sa katunayan, binigyan pa ito ng pera upang gamitin kung maisipang mamasyal. Nagpasalamat naman ang binata at diretsyo nang umalis. Sa pagtatanong-tanong sa barangay, sinabihan siya ng ibang mga kapitbahay na sa tahanan ng kapitan ang manggagamot. Dahil sa nalaman, nakaramdam ng kaba si Pai kaya kagad niya itong pinuntahan. Pagkarating sa tahanan ng kapitan, napag-alaman mismo sa punong barangay na nawawala na sa tamang pag-iisip ang matanda. Nasaksak nito ang unang pasyente. Sa pagpipilit ni Pai na makita ito, sinamahan siya ng tanod sa barangay at nasilayang nakakulong na ang manggagamot. Nakakaawa ang kalagayan ni Tandang Epe. Ang dating walang ibang ginawa kung hindi tumulong ay nasa likod na ng rehas. Sinubukan itong lapitan ni Pai, ngunit tanging pagngisi na lamang ang naiharap ng matanda. Nagawa pa ni Pai na subukang tanungin ang matanda kung kilala pa siya. Ngunit baka sa mukha nito na wala na siyang naaalala. Dahil sa sitwasyon, labis na ng lumos si Pai. Sumagi sa isipan ng binata ang batong itinapat ng amo sa noo ng matanda. Marahil ito ang dahilan kung bakit nawala sa katinoan si Tandang Epe. Sa puntong ito, paulit-ulit na iniisip ng binata na baka totoo ang lahat ng sinabi ng manggagamot. Lalo pat narinig niya ang usapan ng matanda at ng amo. Totoo nga ang narinig niya ng gabing iyon. Ang among kumupkup sa kanya ng 15 taon. Walang iba kung hindi ang tiyahin na siyang pumatay sa kanyang ina. Ngunit ang lahat ng ito, nanatili lamang sa isipan ng binata. Kagad siyang umalis sa barangay nang dahil sa takot na merong magbalita sa amo na pumunta siya sa lugar. Magmula ng araw na yun, pasimple na lamang bumibisita si Pai sa matanda. Ngunit hindi na bumalik sa tamang pag-iisip si Tandang Epe. Gawa ng halos lahat ng nasa paligid ay hindi na makilala pa. Samantala, hindi rin naman siya umalis sa tahanan ng amo dahil alam niya sa sarili. Kahit saan siya pumunta, matutuntun siya ng amo dahil sa tanga na bertud. Dagdag pa ng binata, kung ano man ang mga nalalaman niya ay sa kanya na lamang. Alam ni Pai na kahit naisin man niyang makamit ang hustisya para sa ina, hindi rin ito mangyayari dahil mahirap kalabanin ang mga taong may kakayahan. At kailanman, hindi ito malalabanan ng normal na tao.
Sumapit ang isang gabi. Ito ang nagpabago sa buhay ni Pai. 11:00 nang makauwi ang among si Salve. Nag-abiso ito sa kanya na pupunta sila ng bundok. Kahit 10 oras na ng gabi ng mga panong iyon, sumang-ayon lamang si Pai. Bago pa man umalis ng tahanan, ipinalagay na sa kanya ng amo sa sako ang walang buhay na baboy ramo. Kaagad naman itong ginawa ni Pai at dinala palabas ng tahanan. Pagkarating nila sa kabundukan, naroon na ang alagang nilalang ng amo, habang ang dalang baboy ramo naman ipinalatag ni Salve sa gitna ng 2 puno ng balete. Magkatabi ang amo at ang nilalang sa harapan ng baboy ramo. Samantala, inalabas na ni Salve ang bertud. Ito ang tinapat niya sa noo ng albularyo. Nagsimula ng magdasal si Salve, samantalang ang nilalang namang kasama may ibinulong sa hangin. Dahilan para mag-iba ang oras sa lugar. Maririnig ang iba't ibang huni ng mga insekto. Sumapit na ang 12:00 ng gabi. Dito nagpaikot-ikot ng napakabilis ang nilalang. Nang matapos ay tumingala sa kalangitan. Umangil ng malakas habang nagpapalit ng anyo. Sa puntong iyon, dito lamang unang beses na nakita ni Pai ang ganitong itsura ng nilalang. Ang hugis ng katawan nito ay kapareho sa tao, ngunit meron itong 2 sungay. Ang mga mata ay kulay pula, nanlilisik. Samantalang si Salve naman ay patuloy lang sa pagdarasal. Nahinto lamang ito nang lumuhod sa harapan ng amo ang nilalang. Ilang sandali pa lumapit si Salve kay Pai. Sa puntong iyon nanginginig na ang buong katawan ng binata dahil sa kakaibang enerhiyang dala ng bato na hawak ng amo. Kagaya ng matandang manggagamot, tinutok rin sa noo niya ang tanga na bertud. Kaya naman bumulagta na lamang siya sa lupa. Ang sumunod na naramdaman ni Pai, sakit sa ulo habang bumabangon. Nagmasid siya sa paligid, lalo pat batid niyang nakaiga siya sa talayban ng mga sandaling iyon. Mataas na ang sikat ng araw. May mga tao na naglalakad sa lugar. Nang tuluyang may masmasan ay napagtanto na ang talaybang ito ay malapit sa tahanan. May nakapansin sa kanya na kapitbahay. Nagpalusot na lamang ang binata na nalasing kagabi at doon na nakatulog. Dali-dali siyang pumunta sa tindahan ng amo para tignan kung nagbabantay ito. Ngunit wala si Salve. Maging sa sariling tahanan ay hindi niya ito mahanap. Naupo na lamang si Pai sa kwarto habang iniisip ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Hanggang sa napakunot ang noo niya. Pagkarap sa salamin, napansin niya ang itim na balat sa noo. Pareho sa hugis ng bertud na dala ni Salve. Magmula ng araw na yon, nagawa pa namang balikan ni Pai ang bundok na pinuntahan kasama ang amo. Sa katunayan, ilang beses siyang nag-antay. Baka sakaling masilayan ang amo at ang alagang nilalang. Ngunit tanging katahimikan na lamang ang sumalubong sa kanya. Naging usap-usapan sa lugar na wala na ang amo. Ngunit ni isang beses ay hindi ito kinumpirma ng binata. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan at taon. Sobrang naging mahirap kay Pai ang pagtanggap sa biglaang pagkawala ng mga kasama sa tahanan. Samantala, patuloy pa rin ito sa pagdalaw sa matandang albularyo. Umaasa na baka bumalik ito sa tamang wisyo upang tulungan siya at masagot ang iba pang katanungan. Ngunit habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang problema ni Tandang Epe. Nawala na din ito sa poder ng barangay. Nakawala ito sa rehas at hindi na muling nakita pa. Lumipas pa ang maraming taon.
Si Pay na ang nagmamay-ari ng mansyon dahil ni isang kamag-anak ay wala nang bumawi sa tahanan. Marami man na nagsasabing maswerte siya dahil walang kahirap-hirap na nakuha ang yaman. Ngunit lingid sa kaalaman ng taong baryo, matindi ang naranasan ni Pay sa tiyahing si Salve. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kaunting opinyon, hindi ko masasabi kung swerte ba tong si Pay o hindi eh. Kasi kung titignan natin, napakasaklap nung nangyari sa kanya. Yung taong akala niyang kumupkup sa kanya sa loob ng maraming taon, yun din pala yung taong pumatay sa magulang niya. Kayo ba mga kabayan, sa palagay nyo, swerte ba siya o hindi? Share nyo naman sa comment section ang inyong opinion. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam. Alagang Sigbin at Bertud sa kaliwa kontra sa manggagamot. Sino ba namang mag-aakala na mababaliw ang isa sa kanila?